Ngayon, no, unahin natin mga bossing, yung good news. No? Good news na sa tingin ko ay makapagdurugo sa puso ng mga DDS. Oh, bakit daw? Eh, grabe naman yan. Oh, grabe naman ang responde ng ating Pangulo at grabe naman ang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Eh, bakit to? O, tingnan nyo. Oh, di ba? Maganda ang pagkakagawa. Umulan, bumagyo, kung ano man ang mangyari, eh alam mo na hindi ka mawawala ng bahay o hindi ka mawawala ng tirahan. Hindi kagaya ng mga ibang presidente ho. Eh yung ibang presidente ano ang nilalagay diyan? Lawanit. Yung ibang presidente ano ginagawa diyan? Kung ano-ano lang ho. Hindi etong kagaya ni nung kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo naman ho, pati bubong, uniformado o uniform sila sa lahat ng kapitbahay nila at halatang hindi tinipid. Di ba, Linda Amor? Oh. Oh. Ano? Oh, yan, oh. Oh. At nandoon yung mga tao, oh, na sila ang nakatanggap ng mga pabahay galing kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, oh, galing sa tax ng bayang Pilipino. Oh, di ba? Maganda. Oh, ha? Block 2, Lot 9, oh. Kala mo nasa subdivision ka na din ho nakatira, mga kababayan eh. Oh, maganda pa sa bahay namin, sabi ni Jewel Dayaw. Oh, yan. Lalo na ho kung ang Pangulong Bongbong Marcos ay magtutuloy-tuloy, no? Sana nga, no? Sana sa 2028, biglang magkaroon ng panawagan ang mayorya o majority ng mga Pilipino na Pangulong Bongbong Marcos, pwede ba pakituloy pa 6 na taon pa o 10 taon pa ng panunungkulan bilang presidente namin? Oh, di ba? Lalo na ho mga kababayan, no? Sa nakikita natin na mga proyekto ng Pangulo, miski ho sa mga magsasaka natin, hindi ho sila pinapabayaan. Loy-to lang ho, mga bossing, yung pamamahagi o yung mga kalupaan, mga patubig o yung mga rice processing na pinapatayo ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo iniiwan. At kahit na ho mga kababayan, kahit na yung kabilang panig, panay-panay, puro-puro, pamumulitika, mga boss chief amo sir, eh hindi nagpapaantala ho ang Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Wala eh. Talagang may mga ganyan, may mga tawag, balakid ang tawag sa mga ganyan eh. Pero kailangan hindi tayo maapektuhan. Kailangan tuloy-tuloy pa din ang ating pagseserbisyo sa taong bayan. Partida pa ho, mga bossing. Kasabay pa nito, yung malawakang pagsugpo sa korupsyon ng ating bayan. Ayun o, ay, putik na yan. Grabe naman yan. Parang malakondominium ho eh, no, na hindi nakalagay doon sa high-rise building. Oh, tingnan nyo ho, mga kababayan. Oh, with double deck pa ako. Bata ako, pangarap ko yan eh, na magkaroon ho kami ng ganyan eh. Nung mga kapatid ko. Kasi nung dati, diyan kami sa Tondo, tabi-tabi pa kami matulog. Magkakatabi kami, mga bossing. Style bulok, si Bongo, paawa effect, sabi ni Anthony Yambao. Uy, babanatan ka ni Bongo, sasabihin niyan, eh, simpleng probinsyano lang po ako. Oh! Naku, baka mainggit yung mga DDS. Baka sabihin ng mga DDS, eh, proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, ano yan eh. Proyekto ni PRRD yan eh. Baka ganun ang sabihin ha, nakakahiya naman sa inyo. Hindi na natin linagyan ng music dahil mga kababayan, alam nyo naman na baka ma-copyright tayo. Gusto nyo ng music? O, eto na lang. O, yan. O. Kayang tanggapin. Gago! Para ho yan sa mga DDS. Hindi nila kayang tanggapin na maganda ang ginagawa ng Pangulo. Hindi ho ako talaga marunong kumanta. Hindi ko na uulitin yan. O, tuloy o. O, eto naman po mga kababayan, yung Malacondo na merong swimming pool naman nakakahiya naman.
doon sa mga nagdaang presidente. Di ba? Oh, pag nasa loob ka, pwede kang mag-selfie-selfie. No? Hindi ka mahihiya doon sa ano mo, doon sa dingding mo, hindi ka mahihiya sa pintuan mo. Lahat brand new at hindi ho talaga tinipid. Kasama yung TV at rep. Grabe oh. Oh, ayan naman yung high rise, di ba? Ang gigigil talaga yung iba dito. Kaya pala, tuloy-tuloy lang sila ng paninira kay Pangulong Bongbong Marcos kasi kapag walang paninira, nako, hindi na ho nila kakayanin yan pag isinigaw ng taong bayan na, Bongbong, wag ka nang bumaba sa pagka-presidente. Oh, kaya tuloy-tuloy sila ng paninira. Hindi ho malayong mangyari yon mga boss. Sino ho dito ang naniniwala, taas ang kamay, na gwapo si Mark Ramos? Hindi, joke lang ho. Sino ang naniniwala dito mga kababayan na posibleng mangyari, biglang sumigaw ang majority ng Pilipino? Pangulo, 6 na taon pa sa 2028. Oh, paano na gagawin doon? Malamang mangyari ho yan mga kababayan. Di ba? Kasi ho, ang problema din ng ating bayan, mga bossing, kapag kami mga ganyan ho na proyekto, pag kami matinupong pagka may matinuhong mga leader na ganyan, tapos biglang magkakapalitan po, biglang ang gagawin ng susunod na papalit, hindi ko na itutuloy yung mga proyekto ng mga yan, hindi ko na itutuloy yung ganito, ganyan. Ayun, back to zero na naman ho tayo, mga boss chief mo, sir. Di ba? Baka mamaya sigaw talaga ng mamamayang Pilipino, wala ng eleksyon. Isa pang 6 na taon, Bongbong Marcos. O, makiusap kay Pangulo, no? O, sige, go! Di ba? Aray ko po! Naku po, yung mga DDS, kawawa naman. Aalisin ko na ho ito, mga bossing chipamo, sir, ha? Kasi, pupunta tayo doon sa susunod nating topic, mga bossing. Ano po yung susunod nating topic, mga kababayan? Biruin nyo, yung mga kandidato ho. No? Yes, yung mga kandidato ng mga kakamping dati na tumakbo bilang senador, mga bossing, ha? Ano sinisigaw? Maganda ang ginagawa ng Pangulo. We have a good leader. Oh. Putik na tong mga DDS na to. Saan nila pinagkukukuha na humihina na ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung ito pong mga dati